Yes. Yes. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? Pataas, pataas. Falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Wala. Akala ko Ikaw ako susunod, na. Hindi ko ito oo. po alam. Tell me something, boy. Aren't you trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I feel myself I'm on the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. Wag mo akong gagayahin! In the shallow. In the shallow. In the shallow. We're far from the shallow now. Shots, wala pa yung I dive in, I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow. In the shallow. In the shallow, we're far from the shallow now. Okay na po ba yun? Yun na yun? Yun na yun? Ano ba? Ba't ang bilis? Ang kulang. Ulitin natin dito natin. sa Kantagahan. Diyos. Nako, malalim man o mababaw pa rin ang hugot. Nako, talagang ang ibang-iba ang pakikiawit natin sa Shallow ni Lady Gaga. Kaya naman, mga ka-MB, isang napakamagandang umaga ng araw ng Wednesday. Ngayon ay November 5, 2025. Deep Talk o Shallow Chika. Miyerkules pa lang, good vibes na agad dito sa morning. Balitaktakan, mayat niya. Mayat na talaga. Kamusta ang traffic outside? Ha! Walang traffic. However, the jeep is nowhere to be found. Wow! I guess they are missing. Yes, I guess. Diba? I guess. You guess so too? Kamusta ang pagtakbo? Ang saya tumakbo sa umaga. Ngayon ko lang naranasan tumakbo. That's true. Kaya kailangan mo na talaga mag-run. You have to start your day with hingal. Hingal, oo. Pero at least, we arrive safely and then nakaabot tayo dito sa Shalalalolo. Lalalo. Galing. Galing mo dun, ha? Feel na feel mo yun, ha? Hindi ko nga alam. Do you like Lady Gaga? I do! Kasi yung mga kanta niyang, ano yung pinakaunta niyang Beautiful na way, cause I'm a girl. The mistake, I'm on the right track, baby. I was born this way. I'm not a man
to know. Yung Ganon. Actually, I love her outfits, yung aesthetic niya mismo. Yeah. Ang gusto ko kay Lady Gaga, gusto ko yung mga damitan niya at yung mga damitan niya gusto kong isuot talaga. Mm-mm. At saka ang pinakamaganda rin ngayon kay Lady Gaga, yung kanyang makeup line, ang maganda. Ay, yes. You know what? May- Before, her makeup was so outrageous. Pero recently kasi parang nag-tone down siya. Yeah, naging parang Oo. clean girl na lang ang Yeah. atake niya. Uy, usong-uso yung clean girl ngayon ng mga makeup looks. Oo. Parang yung makeup look mo, Uy, girl. walang Papunta na end. doon. Papunta tayo Girl. doon. Pero hindi kasi bagay yun. Tapos ganyan yung kanta? Hindi bagay yun. Hindi bagay yung Clean girl sa'yo. Oo. Kailangan feeling ko- palitada yung sa'yo. Oo, sa Palitada akin, look. Asian body look. Ano? Asian body look daw, sabi Paano nila. yung Asian body look? Yung matari yung eyes. Kasi di ba yung eyes more on sa maliit? Yung parang sa akin, parang Oo. kailangan mga ganyanan. Yes, ganyan. Tare-tare look. Asian body look. Oo. Ayan, yung gandang yan. Sabi ko nga, naglalakad ako kahapon. Oo. Grabe. Mm. Lakas makatingin ng mga nakakasalubong ko, kaya nag-video ako. Oo, Pagka-video kong ganyan, I got the answer. Kasi, Ang ganda ko pala. As ang in. ganda mo. Pero totoo, takang-taka talaga ako. I was walking, going home. Mm. Tapos, lahat na lang naman nakamotor, naglalakad, tumitingin sa akin. Sabi ko, may mali ba sa mukha ko? Tinignan ko, ay wala. Purpok. Oo. Ayaw ko. Purpok palang mukha ko kahapon, kaya ako Maganda ka pinagtitinginan. kahapon. Nagtuloy-tuloy siya ngayon. Grabe. At nakahanap ako ng magandang shortcut mula sa bahay. Really? Oo. Saan? Ha? Saan? Sa bundok. Namundok ako ngayon. Namundok ka. Mhm. Dito rin ba? Yeah, same. Yan, Pero same, namundok same. lang talaga ako. Ah, Pero mas see. malapit siya. Mm. Kaya yung cardiovascular kinemberlot ko tumaas. Tumaas. Kasi mas mataas rin siya. Mataas siya, matarik siya, pero nabawasan ng ilang minuto yung paglalakad Oh, ko. that's fine. Oo. Mm. Hiking. Yes. Ano masasabi mo? Wala. Bala ka. So, lagi na lang ako. Oo, ganun. ikaw na bala dyan. Minsan nakaka-trigger din yung laging ikaw yung nauuna. Oo. Literal. Ikaw Nakakainis, Go na. oh. Ituloy mo na yung trigger mo. Sige na, ituloy mo na. Di ba na-trigger ka kahapon? Oo, nakita ko yun. Oh, hindi naman ako Oo. na-trigger talaga. Bakit? Parang na-realize ko lang siya na Na? parang ang hirap pala na laging ikaw yung nauuna. Ikaw yung unang nagchat-chat, ikaw yung unang nangangamusta, ikaw yung unang nagsasabi ng mga hinain mo sa buhay. Aray Pero ko. ni minsan, wala man lang nauna ng mga musta sa'yo. Kasi nga parang, bakit? May ulang ba? May ulam ba? Oh, kamusta ka na ba? Okay lang naman ako. Oh, okay ka naman Oo. pala eh. Okay lang ako, basta walang tsunami. Oh. Uy, speaking of tsunami, nako, sa mga kaibigan natin, mga ka-MB natin dyan sa Visayas region, no? Lalo na sa Cebu. Kasi grabe yung itong si Bagyong Tino. Bagyong Tino ngayon, talagang sinalanta ang Cebu at Grabe. maraming ang mga sasakyan talaga yung mga inanod ng tubig Exactly. baha. At hindi lang yan dahil dumarami po until now po yung mga casualties. Kasi Oo. meron pa yung iba, yung mga animals po nila, yung mga kalabaw, baka po nila, Oo. kasama pong naaanod at Naanod, oo. nasasawi, nakakalungkot Alaka, naman. nakakalungkot nga. no? Yes, Kaya kailangan talaga natin maging aware, kailangan natin maging ready kapag meron talagang mga bagyo or kapag may sinabi na ang CDRRMO, MDRRMO na lumikas o kailangan paghandaan kung ano man yung mga dilubyo Yes. na nakikinita na, lalo na nga itong bagyo kasi buti na lang meron din tayong pag-asa. Oo, na nagsasabi na eto dito dadaan ng bagyo. Yes. Kaya may pagkakataon yung mga hindi pa napupunta ng bagyo na paghandaan na kung ano man yung worst na mangyari. Exactly po. Kaya naman po, let's all pray for Cebu and all Yes. lahat po sa Visayas. Yes, exactly. And speaking of mga baha-baha, hindi din nawawala dyan kasi yung natural calamities just like earthquake. Yeah. At kapag may earthquake, aba, May? kailangang mag-ingat dahil merong Tsunami. Oo. Pero ngayong araw na to ay may World Tsunami Awareness Day. Oh. Kaya alon ng paalala, alon ng pagkakaisa dito sa Anong Ganap? Every year during November 5,
The world marks World Tsunami Awareness Day. A reminder na ang dagat, habang nagbibigay buhay, ay pwede ring magpakita ng matinding lakas. Pero higit sa takot, ang araw na ito ay tungkol sa kahandaan. Tsunami. Mula sa salitang Hapon na ang ibig sabihin ay harbor wave, ito ang serya ng malalaking alon na dulot ng lindol, pagsabog ng bulkan, o pagguho sa ilalim ng dagat. Hindi madalas mangyari, pero kapag dumating, pwedeng magdulot ng matinding pinsala sa baybayin. At sa Pilipinas, dahil nasa Pacific Ring of Fire tayo, isa tayo sa mga bansa na may highest risk sa tsunami. Noong 1976 sa Moro Gulf, isang malakas na lindol ang nagdulot ng tsunami na umabot sa halos 9 na metro ang taas. Higit sa 10,000 buhay ang nawala sa loob ng ilang minuto lamang. Kaya ngayong World Tsunami Awareness Day, paalala ito na hindi natin kontrolado ang kalikasan, pero kaya nating paghandaan. Fun fact, sa Japan, may mga paaralan at komunidad na regular nagpa-practice ng tsunami drills. Ang tawag nila, Tsunami Tendenko. Ibig sabihin, save yourself first. Sa Pilipinas naman, may mga early warning systems na rin ang ilang coastal areas para makapag-alert kung may mga panganib ng tsunami. Paano nga ba tayo makakatulong? Simple lang. Una, kilalanin ng senyales. Kapag biglang bumaba ang tubig sa dagat o may malakas na ugong na parang jet plane, lumikas agad papunta sa mataas na lugar. Pangalawa, alamin ang evacuation routes ng inyong mga barangay. At pangatlo, makibahagi sa drills at information drive. Kahit simpleng pag-share ng tamang impormasyon sa social media, malaking tulong na. Ang tsunami awareness ay hindi lang tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa kaalaman, pagkakaisa at pagiging handa. Dahil bawat alon ng sakuna, kayang salubungin ng alon ng pagkilos, pagmamalasakit at pagkakaisa. Ngayong November 5, sabay-sabay nating itaas ang ating kaalaman at sabay tayong umakyat, hindi lang sa mataas na lupa, kundi sa mas mataas na antas na kahandaan. Para sa pamilya, para sa bayan, at para sa buhay. Alam mo ba, madalas din ako manood ng mga ganyan before. Talagang sinusuyod ko ang YouTube para makapanood ng mga tsunami. 'Di ba? At marami na ring mga naganap nga na tsunami, hindi lang dito sa Pilipinas katulad ng napanood natin, may nangyari na. Pero madalas sa ibang bansa talaga, no? Yes. Lalo na sa Japan. Yes, sa Japan talaga parang yung last year lang nagka-tsunami ulit tayo doon. Oo. Last year lang. And laging sila ang kasi maliit lang din yung Japan. Yes. And napapaligiran po sila ng karagatan. Exactly. Yeah. Oo. At tama, yun nga yung nakakatakot kapag may earthquake talaga. May mga matataas pa na napapanood ko sa YouTube dati, yung super mega tsunami. Yun nung yung nangyari sa sinaunang Hawaii? panahon. Ay, Hindi, noon pa? Actually, pababa palit yung mga tsunami. Buti na lang. Kasi dati talaga, building yung mga kataas ng mga tsunami noon. Wow. Oo. Nang nag-visit nga ako What? Nag-visit? Na-visit ko. Pero yun nga, we need to be very aware pag mga ganyan. Vigilant. Kapag may sinabi na talaga na umiwas or lumikas, umalis na kaagad. Yes. Oo. May mga signs may nalaman akong senyales yan dati, yung kapag umurong yung dagat. Umurong? Oo, yung umurong siya bigla-bigla. Biglang bumaba nang wala namang dahilan. Yung parang hindi naman siya time for low tide, pero biglang bumaba, tas katatapos pa ng earthquake, umalis ka na kaagad. Exactly. Huwag kang pumunta dun sa gitna. Ay, may mga shells akong nakikita. Wow! Buwana! Oo, Bumibelo bumibelo na kasi yun. Kaya kailangan umalis na kaagad, lumikas na kaagad. Grabe ang epektong dulot ng tsunami. At thank God na lang at minsan lang ba po nagkaroon ng tsunami dito sa Philippines? Yung pinaka-earliest, Yun na anong yes. year yun ulit? 1976. Oo, yun yung worst na nangyari dito sa Pilipinas. And we're hoping and praying na hindi na ito maulit. I hope. And hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Yes, pero hindi talaga natin Oo, maiiwasan hindi kasi kahit maiiwasan na rin sabihin talaga. natin na wag sana, pero pag may earthquake, nangyayari at nangyayari talaga Exactly. siya. Kaya I love science kasi, di ba earthquake, ito po yung nagkakaroon ng tectonic plates.
tectonic plates movement. Gumagalaw yung tectonic plates, tapos Oo. magkaganon. Kaya yung magkakaroon ng wavelength. Wow! Anong wavelength? Wavelength. Ang iba yon. Wave lang. Oo. Wave lang pala. Oo, may sinasabi nga sila na during earthquake daw, nagmo-move na talaga yung mga continents. Nag-iiba na naman. Parang di ba dati yung Pangea? Pangea. Pangea. And that, kaya tayo nagkaroon ng Iba't ibang continents. 7 continents. continents. Ngayon daw, parang bumabalik na naman siya sa dati. Ay, really? Oo, yun yung according to science. Science. Oo, Ay, na galing nag-move naman. siya ulit. Parang lahat ng mga lupain, bumabalik na naman sa dati. Ay, ang Parang saya ganun. nun. Madali lang. Madali lang Madali lang mag-travel. mag-abroad. Kasi by land na. By land na. Pero syempre, may dulot pa rin yung bad effect. Exactly. Nako mga ka-MB, yan pa lang ang umpisa ng ating deep man o shallow talk dito sa Morning Balitaktakan. Mamaya naman ang mga balitang nakalap ng RNG News. Kung saan po sa pool sa dashcam ang pag-araro po ng isang SUV sa isang magkaangkas na motor. Saan Sa ito? motor. Sa Cagayan po yan. Oh, my Talagang goodness. grabe naman. Oh. Nagulungan pa yung isa. At hindi lang po yan matapos po pumutok ang di umano'y usap-usapang may entrance fee daw itong Yung isang pasyalan. Oo. dito sa Sagada Mountain Province. Ang LGU naman po dyan ay nagpaliwanag, nagbigay ng kalinawagan para lahat naman tayo magkaroon ng Kalinawan. kaalawan. Oo. And hindi lang po yan. Dahil po, ilang days na lang, Christmas na, patok na naman ang mga Christmas lights. Pero may paalala po dyan ang DTI. Oo, na hindi na daw dapat tayo gumamit niyan. Kandila na lang. Hindi, Just ML lang. hindi. Let's, use pa rin yan with safety. Yes, precautions, sabi nga nila. At syempre, sa pagbabalik din natin, may makikilala tayong isang artist mula dito sa Baguio City at ang kanyang mga pinipintahan, nagsisilakihan o nagsisila parang mga walls. Hindi to graffiti, ha? Oo, iba ito. Iba yun. Mural. Mural. Oo. Ano nga ba yan? Sino nga ba siya? Ano ang kanyang inspirasyon? At paano siya nakaka-inspire? Lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at Asin ng Alisan Tuba Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. This program is brought to you by Elegant Suites at West Burnham Place, Baguio City. Your cozy home away from home. Enjoy a spacious living area with modern style, large windows with stunning city views, and beautifully designed bedrooms that offers the perfect comfort and relaxation after a day of exploring Baguio City.
Bulok? Maliliit? At hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala ang pagbulusok Sa aking kinatatayuan, ng COMELEC ang bilangan Anong pananalasa ng bagyong Chemical na ginagamit sa pagmimina. na makakapagpabuti sa buhay. Ito ang dating tennis court ng Baguio Athletic Court. ng El Nino na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. nang matumba ang poste. Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. November 5, 2025, narito mga balitang nakalap ng RNG News. Sapul sa dashcam ang pag-araro ng isang pick-up sa isang motorsiklo sa Tuguegarao City, Cagayan. Ang isa sa mga sakay ng motorsiklo na gulungan pa. Magbabalita Cesar Galasi. Kuha sa dashcam video ang motorsiklong ito na binabaybay ang kahabaan ng Bunton Bridge sa Barangay Bunton, Tuguegarao City, Cagayan, alas 2:30 ng hapon nung Linggo, November 2. Pagkalagpas ng motorsiklo sa tulay, bigla na lang itong inararo ng kasunod nitong pick-up. Sa lakas ng pagmangga, tumilapon ang 19 anyos na babaeng angkas ng motorsiklo at nagulungan pa ito ng pick-up. Nagdire-diretso ang sasakyan at nakaladkad naman ito ang motorsiklo, maging ang 26 anyos na lalaking rider ng motorsiklo. Tumigil lang ang pick-up nang tumama ito sa likurang bahagi ng isang sasakyan. Lulan ng motorsiklo ang magkapatid mula sa Enrile, Cagayan na papunta sa ng sentro ng Tuguegarao City, Cagayan. Wala namang tinamong sugat ang 54 anyos na driver ng pick-up na isang retiradong sundalo. According to him, sir, hindi po niya napansin na may sasakyan po doon sa harapan niya. Nagtamo ng malalang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang dalawang sakay ng motorsiklo. Yung driver niya, sir, ay nakalabas na po sa hospital. Itong isa, yung back rider po niya ay nandun pa din po sa Cagayan Valley Medical Center po natin. Stable naman po, sir. Nasa kustodiya na ng Tuguegarao City Police Station ang driver ng pick-up. Desidido naman ang pamilya ng magkapatid na kasuhan ang driver ng sasakyan. Samantala, sinuspindi naman ng Land Transportation Office o LTO ng 70 araw ang lisensya ng driver ng pick-up at pagpapaliwanagin din siya kung bakit hindi dapat tuluyang kansilahin ng LTO ang kanyang lisensya. Cesar Galasi, RNG News. Matapos naging usap-usapan ang di umano'y pagbabayad ng entrance fee sa panag-apoy sa Sagada Mountain Province, ang Tourism Office nagpaliwanag. Narito ang report. Sa ang panag-apoy o panagdedunot sa mga tradisyon tuwing undas sa Sagada Mountain Province. Dito sinisindihan nila ang salang o kahoy mula sa pine tree sa puntod ng mga yumao. At nito nga lang nakaraang undas, isa ito sa hindi nakalimutang tradisyon na ginawa ng pamilya ni Rosel na tubong Sagada. When we say panag-aapoy or panagdadanat, it is actually, it is traditionally done every All Saints Day, November 1. At walang ibang gumagawa nito.
aming lugar lang na Sagada Mountain Province. It has been a tradition, so yearly ito, every All Saints Day, umuwi ang mga taga-Sagada to celebrate this. And actually, it is not only remembering the dead. Nagiging na rin ito, nagiging venue to meet old friends, neighborhood. So all of them mag-meet doon sa cemetery. Isa lamang siya sa libo-libong mga residenteng ginugunita ang panagdedenot o panag-apoy. Pero ano nga ba ang panagdedenot o saan ito nagsimula? Basically, ito yung term na ginagamit. It's a local term which means panagdedenot is time for firing, parang ganyan. Denot is apoy, parang panag is the time for, parang ganyan. So it's time for having a fire. It's been done nung time ng Americans when, although actually it's being done din nung wala pa yung mga Americans, although yung kung saan namin ginagawa is at the sa burial cave. Wala pa itong cemetery namin. Ang tradisyon na ito ay matagal nang ginagawa ng mga residente ng Sagada Mountain Province. Pero sa pagputok ng issue ng di umano'y entrance fee, mayroong paglilinaw dito ang Tourism Office ng bayan. Lahat kasi nung site tourism site na minamanage nung LGU, like the Eco Valley, okay, ito pala is yung access fee. They call it access fee. Pero yung access fee na yon kasi yung cemetery kasi it's part of the route going to the Eco Valley, na yung Eco Valley siya yung tourism site. They are collecting the access fee during the regular days, not during the pinag-aapoy. Ang access fee na ito na nagkakahalaga ng 10 piso kada tao at ang makokolekta dito ay ginagamit para sa pagpapaganda at pangangalaga ng lugar. Ito'y lalo na't pinamumunuan ng simbahan ang sementeryo. We don't market pinag-aapoy as a tourism event or tourism or a festival, never. Although we identified yung need na hindi natin maiiwasang meron at merong pupuntang turista pa rin kahit na hindi natin sinasabing it's not a tourism activity. Pero dahil sa pagdami ng mga turista na bumibisita sa bayan, isa ito ngayon sa hamon na kinakaharap ng pamahalang bayan ng Sagada. They should respect the solemnity of the occasion. It is a period of remembering our dearly departed. So dapat kasi Sometimes nagiging kasi ang presence ng yung flock of tourists during the celebration of this remembrance, no? Like for example, mas marami pa ang turista na nauuna sa cementerio wherein I will just cite an example wherein pinagbabawal ang magpalipad ng drone. Kasi nga it is a solemn remembrance of the dead kaso nauuna pa ang turista para magpalipad sila ng kanilang mga drone. May ganyang question kasi merong nagmamarket pa rin. Kahit na sinasabi nating hindi siya tourism activity. Sa ngayon, pinag-iisipan pa ng pamunuan ng Tourism Office ng Sagada, kasama na rin ang simbahan sa lugar para mabalikan ang kanilang guidelines para maiwasang dagsain ito ng mga turista. Angel Arquero, RNG News. Nakabili na ba ang lahat ng kanilang mga Christmas decorations? Aba kung hindi pa, may paalala dito ang DTI at BFP sa paggamit nito. Magbabalita Ron Marana. Sa Pilipinas, hindi pa man dumadating ang Disyembre pero ramdam na ang diwa ng Pasko. Kaya naman ng ilang residente sa Baguio, maaga nang nagsimula sa paglalagay ng kanilang mga dekorasyon gaya ng pamilya ni Maricar. Oktubre pa lang, nagkabit na sila ng Christmas light sa kanilang bahay. At kahit simple lang ang kanilang dekorasyon, mahalaga raw ito para sa kanila. Kasi sa amin, tradition na rin every year. Tapos kasi yung mga bata namin, marami kami. So para maging mabuhay din sa kanila yung pag-aano namin na bata pa lang sila, dadali na nila sa paglaki nila yung pag-aano namin ng i-celebrate ang Christmas kahit na maraming problema, i-enjoy namin.
Kung dati-rati ay disaksak na Christmas lights ang kanilang gamit, ngayon solar-powered Christmas lights na ang kanilang gamit. Anya, nabili niya raw ito online sa murang halaga. Dati yung ginagamit namin yung sinasaksak sa mga extension. So ngayon, na ano namin to na solar ginagamit namin. Tipid kami sa kuryente, tapos safe. Yung safety ng place namin para sa mga bata rin na malaman nila yung ikinoconsume ng kuryente at saka yung iko-consume ng solar namin na mas better yung solar kaysa yung sa electric na ano. Ngayong papalapit na ang Pasko, kaliwat kanan na naman ang mga mamimili ng mga palamuti at pangdekorasyon sa kanilang mga tahanan. Pero bago pa man mamili ng kung ano-ano, may paalala rito ang Department of Trade and Industry. Please be reminded na pag bibili tayo ng mga Christmas lights, tignan natin yung mga Christmas lights that bear yung Philippine Standard Quality Mark or yung tinatawag nating PS Mark or yung ICC sticker. So let's make sure that yung mga Christmas lights na binibili natin, meron silang PS Mark or ICC Mark. So in addition to that one, syempre, i-check natin, inspectionin natin yung mga binibili natin Christmas lights na they are intact and they comply with the other packaging and labeling requirements din for traceability purposes. At dahil less hassle ang pagbili online, mahalaga pa rin daw na suriing mabuti ang mga nabibiling produkto. Ugaliin din na basahin ang mga review ng ibang mga bumili para masiguro ang quality at safety ng produkto. Mahigpit namang paalala ng DTI sa mga retailers na sundin ang guidelines ng ahensya sa pagbebenta ng mga Christmas decorations. Patuloy po, they're included in our monitoring. In fact, with the approaching Christmas season, we will be intensifying in our advocacy at the same time in the actual monitoring and inspection ng mga retailers na nagbebenta ng mga Christmas lights. Maliban dito, nagpaalala rin ang Bureau of Fire Protection sa publiko para maiwasan ang insidente ng sunog sa paggamit ng mga Christmas decorations. Kailangan nating i-make sure na pag umalis tayo ng mga bahay natin is hindi na siya nakasaksak. I-deactivate natin, tanggalin natin yung saksakan, and then iwasan natin na ilapit sa mga nasusunog na mga bagay. Halimbawa, yung mga kortina natin para maiwasan talaga na mag-cause siya ng fire. Magsasagawa naman ang DTI ng inspection at monitoring sa mga tindahan ng Christmas decorations habang papalapit ang Pasko. Ron Maranan, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abang naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Sa Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado mabigat.
Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozart Music, bringing music closer to your hearts. Mozart Music since 1976. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. At nagbabalik ang morning balitaktakan. Mga ka-MB, hindi lang brush ang may stroke, pati passion, aba all out sa kulay at kwento. Kilalanin natin ang isang muralist at creative artist dito sa Ang Artsimo. And today, wow! Energy! Kasama nga natin ngayon ang isang muralist and creative artist na si Mena. Hello, good morning! Hello po, good morning. Good morning, Ma'am Bea. Good morning, Ma'am Asian. Good morning po. Kamusta ang morning po natin? I don't know, but today is good because I'm not a morning person actually. So, I woke up early for you. Thank you so much for waking up early for us. Oo, kasi hindi nga siya nag-wake up ng early kasi tech support ng isang call center company, tama? Also, yeah. Most of the natures of my jobs are nocturnal. So, I'm awake by night. I wake up by like after lunch and then work overnight until the morning and then I sleep in the morning. Paano mo na ipapasok ang pagiging isang muralist? Oo. That's where the muralist comes in because mas madali pong mag-paint kapag hindi po mainit, kapag hindi po masyadong matao, maingay, maraming distractions, and mas madali pong i-blend yung pintura pag hindi po siya natutuyo agad. That's by the evening. So yung pagiging nocturnal mo, it comes into play being a muralist as well. It becomes handy. Yes. Oo, nakakatuwa naman. Na balita ko kasi by a young age kasi ikaw ang pinakabata sa 8 magkakapatid. Oh, we're 9. 9. Sa 9 na magkakapatid. And since bata ka, mahilig ka na sa arts talaga. Opo. Oo. Paano ka nag-umpisa? Paano ka napasok sa mundo ng arts? That's where one of my inspirations come in. That's my sister, Height. Jinda Calcap. Yeah. She's a teacher at Pine City National High School, and when I was young, like I was 4 years old, yeah, I saw illustrations of my sister on the wall. So, my favorite, I think, was Sailor Moon. And syempre, bakla na ako. Agad. Real. Yes. And nung nakita ko yung Sailor Moon sa wall, gusto ko rin gawin yun, ate. And then I saw some other paintings like her version of Adam and Eve and some other caricatures. Kasi drafting din siya. I followed her footsteps eventually in high school. So she's one of my inspirations besides Benazir Martinez. Our very own Benazir Martinez. Van Gogh. Vincent Willem Van Gogh. One of my most influential persons in my life. Sir Clinton Aniversario. Ma'am Paul Sanglay, Mama Paul.
And probably one of the most unforgettable artists worldwide, Hayao Miyazaki, the creator of Ghibli Arts, which AI tries to replicate most of the time. So doon ka kay Sailor Moon talaga. Yes. Oo, Nag-start nag-start. lahat. Oo. Binakla na agad. Yes. Pero after kay Sailor Moon, sino pa si Sakura ba to? Card captor. Nag-anime ka ba talaga? Yun yung first mo? Oh yeah, nostalgic kasi nung nandun ako sa Kamsur in Naga, there's a Japanese restaurant which I painted with 90s anime characters in one wall. So, ginawan ko ng sariling design na gusto ko magkakasama lahat ng favorite cartoon characters ko in one wall, and they're in customized Japanese outfits, enjoying the sushi, enjoying the ramen, enjoying the Japanese food that the restaurant has to offer. And that's for one of the best clients I have. Na-friend ko na rin ngayon. Hi, JV! So, sa tagal nyo po na naging artist na, meron na po ba kayong mga signature na style, ganun po? I think I have found my style recently. So the first years I was painting, it were 2018 to 2021, I think. I did not call myself an artist. I always say na, guys, I'm not an artist yet. I'm just a muralist. Until I found my style when I painted the parking lot for Saitel, which is now Found Ever. Saitel at Luwakan, Baguio. And then, I think this is the one. This is my style. So by then, I'm confident when people call me an artist. Okay. I think it's good. Yeah, I think it's high time na kailangan mong tanggapin that you are an artist. Yes. Kasi muralists are not just muralists. You're both muralist and an artist. Di ba, nakakatuwa lang. Kailan ito, kasi sabi mo nga, di ba, since bata ka pa lang, you're into arts na. Kailan mo parang ano yung naging journey mo towards sa pagtanggap mo na artist na ako? Ganun. From kindergarten, syempre na-inspire tayo kay ate Sailor Moon. To high school, I was always the tag as best in arts. Yeah. And kapag, I think grade 5 ako noon na nasabi kong I'm a performing artist kasi sabi na, mamili ka, musically inclined or best in arts. So, by the musically inclined, for change, parang singer din pala ako. Sabi ko ganyan. So, I think I love arts na. So, I started joining clubs, dancing. It starts from a young age. It's amazing how prinace ka lang ng kindergarten teacher mo. It goes on and on and on. Yung appreciation ng adults around us. And that's what Catriona said, right? We owe it to our children to give them support. At maganda ang environment mo kasi malaki ang support na binibigay Super. sa'yo. Both family I'm and so lucky. friends. Oo, you're not just lucky, you are very, very blessed. Oo, nakakatuwa. Anong pinakamalaki na mural na nagawa mo so far? I think that's around Pilex and the Benguet Provincial Jail. It's one of the highest murals I've painted. It needed at least 3 levels of iron scaffoldings. And I rendered it for free. Wow. Yes, kasi nga balita ko, you do murals to give back to the community. Yeah, those are my annually I do it. Those are my outreach projects, murals. At get this mga ka-MB, Miss Angelica, he loves working solo. Yes. Oo, bakit? Ikwento mo nga sa amin. Before, I consider myself an alpha. Now, I think I'm a sigma. Like, I'm not that bossy, but I just want to work solo. I think I work around well with collaborators. But since I book clients alone, I outbid other groups. Like, I outbid 5 other groups, and the client chose me because I'm working solo. I think that's more convenient on their part. And for me, I only hire assistants for the prep wall, like nagkikis-kis muna. Nagsasand. And then, for the rest of the paintings, I cannot assure them their safety. I cannot afford their insurance. So, that's one factor. Other factors to consider are I work faster
when I'm not watching over my... In short, ayoko mag-asikaso. Yes. So parang being an artist, Honestly. no? Parang mas gusto mo talaga yung parang in your own world na parang Yes, akin personally, to. Oo, yes. person. Pero it does not have to say naman na ayaw niya. I cannot Oo, work. Yes, he can, but he chose to work solo. Pero ano naman po, yung pinaka-memorable na ginawa yung murals? That would be my favorite. It's in Naga. Sa Naga City. That felt nostalgic. Yung 90s anime mural for a restaurant. That's my favorite until now. I think pinag-guess ko sa mga followers ko and no one was able to guess it correctly because I love sunflowers. They thought that the sunflowers I made, some of them are free. The sunflower murals I made were my favorite. I even paint sunflowers on dresses. I like sunflower. The message of it is like, sunflowers facing the sun. Na kahit nasa bangin ka, it radiates positivity na no matter how harsh the environment you are in, you extend your face towards the brighter side. Yeah. And I think that's a misconception because I always talk about it. Sabi nila, your favorite mural is sunflower. No. Personally, yung anime. Kasi, I think I've done that for 1 month. Yung pinakamatagal talaga, yun yung favorite ko. Oo. Kasi 1 month. Pinag-isipan. At saka syempre, ikaw ba naman nag-umpisa ka kay Sailor Moon. Alam nga, hindi mo naman maging Andun favorite. siya. Oo, nandun din si Sailor Moon. Kailangan. Diba? Aside from being a muralist kasi, creative artist through recycling clothes ka din. Trashon. Oo, trashon. Paano naman napasok yun doon? Yeah, I love creating trashon kasi I think instinct naman natin na kapag may something na pwede pang i-save, gusto nating itago. Pero we don't want to hoard. So, we repurpose the trash. I think that's beautiful, vibrant, and malinis naman siya and sustainable naman. And that's why pinasok ko ang trashon because sinabi nila, maganda yung ginawa mo because someone believed in me na papagawa ko ng costume sa'yo. Pero sabi ng school, recycled. Oh, I think it's the green movement. Let's do it. And then from then on, when they appreciated my work, let's create more. Upcycling, kasi that's what I advocate din na isa, upcycled fashion. Yes, I love upcycled fashion. Gustong-gusto ko talaga siya. At yung upcycling mo, napupunta na sa mga iba't ibang entablado. Like pageants? Yeah. So talagang sinusuotan mo yung mga doon, sumasali sa pageants? Yes, I customize the costumes for them or sometimes I adjust what's already existing to recycle. Pinapaganda na lang. Oo. Pero aside from yung creative costumes nila, yung pang-daily na suot, ginagawa mo din? That's what's coming this month. Ay, amazing! I'm so excited! Me Na-excite too. ako, oo. There's gonna be a competition. It will be announced on my Facebook page. Yes. Ano competition po ito? It's an upcycling competition, sustainable fashion wear. I think I'm gonna announce it, all the details kung saan ito, kung sino yung mga mga models and yeah, since you are excited about it, I think I'm lacking one more model. Oh, thank you so much. I am very much willing to do so. Yes, please. Yeah. I already have 7 models and you will be the 8th. Oh, thank you so much for considering me. I hope you're available by then. I'm gonna be available anytime. Gabi Basta siya. upcycled. Oo. So, daming po na ginagawa ninyo sa buhay ninyo. Paano nyo po siya napagkakasya? Oo. That's the biggest challenge actually. Time management and your health matters. That's why I sleep by morning. Parang masama pa loob niyang natutulog siya ng umaga. Actually, Oo. I love it. You love it. There's a Nasanay na. personalities na build up ko na parang malayo-layo ako mismo sa public. Like, sometimes I don't want to be in the public. I don't know if other artists can relate. I think a lot of us can relate na ayaw namin masyadong na-expose sa mga tao. But we have our people, our favorite people. Yes. Yun nga lang, yung time namin talaga napupunta sa
kung saan wala sila. And I think we are more productive when we're less distracted. So, if you're wondering how I'm able to do those, we have a lot of time. And we're thankful every day na alam mo yun, we're able to do so. And I'm so excited. Ang dami kong gustong gawin with this limited time. I need to set priorities and that's how I manage it. You create a bullet task kasi be honest. Sometimes sinasabi natin sa sarili natin na we're too busy, pero we're just distracted by some things that are not really the priorities. And one thing we should prioritize, if you think that's not the priority, is sleep, rest. Kasali yun. Kasali sa priorities natin. Kasi kapag na-distract tayo ng mga bagay na hindi naman dapat gawin, that's when you fail to manage your time. Yeah, parang love life. Wow, coming from me! Ang dami niyo pong sinabi na talagang nakaka-relate sa Totoo din. Yeah, totoo. you have to set priorities Totoo talaga. You din. need to learn kung ano yung Yeah. dapat mong unahin sa hindi. At yung mga distractions, tanggalin mo yan. Huwag ka magjowa. Tapos tanggalin mo mga toxic people around you. Mga gano'n. Wag daw oron. I'm sorry. Eme. What's jowa? Exactly my point. Ba't ko yun nabanggit? Wow, what's jowa? Opo, hindi pa kami nakaka-relate din ni Miss Bay. Yeah. Let's ask Sir Coco. Yes. Ano naman ang mensahe mo para sa mga nag-uumpisa din, like, na gustong mag-mural? I love to teach children. You know, madali ako ma-distract kapag nag-mural. Like, maraming dumadaan. That's one of the challenges, adults, ganyan. Pero when children are watching, I always take time to teach them one by one. This is ganito, ganyan, ganyan. Pag nagtatanong sila, I like to impart my knowledge, and the message I would like to give children is don't be intimidated by what you see now, because the baby steps lead eventually to higher steps. And another thing that's important, I think you haven't mentioned, is some are discouraged because mas magaling yung AI kaysa sa kanila. And this is my message to everyone, especially the children. What AI cannot do is put stories out there, because they're just based, the artworks you see are just based on what already exists in the online platform. What if you can create what they cannot, or they haven't done yet? So, yan, yung human passion, the stories behind it, the emotional intelligence you put into your work is very important, and AI cannot beat you to that. Yes. Ito yung pinagdidiskusyonan namin ng pamangkin ko. Do you consider AI as an art? Sabi ko, no. Sabi niya? Sabi niya, bakit? So, di ba ang art, lahat naman may gumagawa. Medium mo naman na yun. Art. Pero sabi niya, no. It's the person behind. It's the passion. It's the emotion. It's the love that you put into. Naglalagay naman sila ng mga words. Those are just words. Nasaan yung process? Sabi ko, nasaan yung material? Nasaan yung mga bagay na dapat mong gamitin to create an art? Mismo! Pag-awayan nga natin yan minsan. Sometimes. Diba? Ikaw, anong take mo doon? I appreciate AI because it's a collaboration, actually. It's a compilation, and napapadali niya yung mga jobs na hindi kayang gawin ng mga ibang tao. Like, it makes it easier, but still, something that's not existent is, I don't know. Until now, I'm split. If I would appreciate it or not, kasi natutuwa din naman ako. Oo. Ako din natutuwa din naman ako kasi yung mukha ko gumaganda sa AI. Nadadamitan ako ng damit na hindi ko nasusuot. And yun lang. Yun lang naman. Diba? Ayan. Yun naman. Saan ka pwedeng makontak at saan pwedeng makita yung ibang mga arts mo? I have my Facebook page open. It's the only social platform I'm active in. It's Facebook. It's Mena, ITZMENA. Yun lang. And I have my mobile number naman open for calls and email. It's mena@gmail.com. Once you visit my page, all the information are available there.
I'm very public naman. Yes, I see that. Bumibisita din ako sa account niya. Ang gaganda ng mga gawa niya doon. May gusto kang batiin. Go. So, shout out po. Yun, si Mama Paul, tapos si Tiny dyan sa bahay. Stay put, I'll see you later. And Felix Mines, I'll see you later. Felix Mines. At syempre, yung aabangan nila. Oo. Do I announce? Yeah, you can announce it now. Yes. Go. Oh. Di ba kasali ka doon? Yeah, go. Abangan. Ganon. Abangan nyo ang upcycling events, ang aking upcoming mural projects, and upcoming costumes sa Adivay 2025. I'll be creating props and costumes for 2 municipalities. First, And Mr. Benguet. Oh, I see. Yeah, and the fashion show, it's entitled Klimaware, featuring 4 elements, and I'm gonna be one of the competitors there. And I hope we win. Miss Bea, feeling ko, ikaw talagang lucky charm ko dito. Thank you. Good luck to us. Yes! Perfect. Abangan nyo yan, Klimaware. Gusto ko yon. Parang narinig ko siya from someone noon. Anyway, thank you very much, Mena, for gracing your presence here sa stage natin. Super love the conversation, super love the inspiration that you brought to our stage this morning. Oh, my pleasure. Thank you. Ngayon, mga ka-MP, yan nga ang ating artsy mo. Nakilala na naman natin ang isang muralist and creative artist dito sa Baguio City. Pero bago tayo magtapos, pasalamatan muna natin ang ating mga partners. Pong Tao Dashcam Supplier located at Longlong La Trinidad, Benguet. Pong Tao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Oban Furniture Plaza, Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor office, and customized furniture. Philjeps accredited, free ocular inspection, free assembly at may minimal delivery charge. Homeland Furniture Plaza is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Prugal Building, Marcos Highway, Baguio City. Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Serve the Sawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge. 2.28 Cafe located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at number 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. Bristol Ridge Cafe located at Bristol Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclao Road. Open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo po silang i-contact sa 0906-058-4232. Skinlace providing standard patient care and management equipped with up-to-date aesthetic treatments and FDA-approved laser machines in the aesthetic industry. Conducting a thorough skin analysis using the skin imaging technique for a clear recommendation that is specifically designed for your skin condition to get a better result. Skinlace, crafting timeless beauty. At ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort located at the Sinangalisan, Tuba, Benguet. Rain or shine, Palm Grove is ready for you! Happy belated birthday na tayo kay Jurel Micael Galia. Son ni Marilee. Belated happy belated pala birthday, Jurel, kay Regimar Novero ng Agno, Pangasinan. Happy belated birthday sa'yo, Sir Regimar, at kay Nomadic Misid. Wala siyang totoong pangalan. Hello po, happy birthday. And of course, happy belated birthday rin po sa aking pinsan, Ate Jerilyn Molina Mitra. Happy belated birthday po. Bakit hindi ka nagdala ng handa niya? Nasa ano kasi siya, Lilimaan, Pangasinan. So, next time na. Alright. Happy birthday naman kay Canary Chester. Classmate ko to nung college sa Mariano Marquez State University. Kasi ibang bansa na siya ngayon. Happy birthday sa'yo, Chester. At kay Sir Prabat Marzan. Siya yung batang agriculturist. ng Benguet. Kung hindi ako nagkakamali. Yes, awarded yan. Happy birthday sa'yo, sir! At syempre sa lahat ng mga nagpa-birthday ngayon, happy birthday sa inyong lahat at pagpalain na ang inyong mga ka-luluwa! Kaya bilang araw na nga lang bago magpasko. Grabe kalahati ng 100, 50 na lang. 50 araw na lang, 50 araw. Pasko na naman. Grabe. Huwag kakalimutan ang regalo nyo sa amin, ha? Ipaalala ko ulit, refrigerator
refrigerator at air fryer. Yes, ikaw ano ang wish list mo? Paintbrushes lang. Oh, ganun paint dapat, brushes. oo. Anong klaseng paint brushes yan? Yung iba't ibang size na. Gusto ko yung kasing tangkad ko. Huy, meron yung ganon. Yeah! Diba meron. Yung roller? Hindi. From Japan. Paintbrush, yung malaki talaga. Oo, happy yan. Anyway, mga kaya kasama nyo na naman nag-iisang bumbilya sa umaga, Miss Bea. Nakasama niyo rin ngayong Wednesday morning ang nag-iisang chubebe girl ng RNG, Miss Angel Arquera. Magkita-kita ulit tayo bukas dito pa rin sa masaya, inspirational, very informative na Morning Balitaktakan! Mayat niya! Have a nice Wednesday, everyone! Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.